Magkwento ka naman tungkol sa adobo. Sige, ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa adobo. Ang adobo ay isa sa mga pinakasikat na putahe sa Pilipinas at talagang bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Karaniwan itong ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng karne, karaniwan ay manok o baboy, sa pinaghalong suka, toyo, bawang, paminta at iba pang pampalasa. May iba't ibang bersyon ng adobo depende sa rehiyon at panlasa ng mga tao, kaya naman napaka-versatile nito. Bukod sa pagiging masarap, ang adobo ay madaling i-prepare at talagang tumatagal ang lasa. Kaya paborito ito ng maraming pamilya. Sabi ko kung pwedeng pulutanin ang adobo. Naiintindihan ko na. Oo, pwede naman pulutaan ng adobo lalo na kung gusto mong makakuha ng dagdag na lasa o iba't ibang texture. May mga naglalagay ng mga gulay, patis o iba pang pampalasa para mas maging masarap at mas may karakter ang adobo. Kaya pwede talaga siyang i-eksperimentohan at ipulutan ayon sa gusto mo. Hindi ba siya napapanis agad? Depende rin talaga sa paraan ng pag-iimbak at paghahanda. Kung maayos ang pagpapalamig o kung agad itong nakakain, hindi naman talaga dapat maging sanhi ng pagkasira. Pero kung tatagal ito ng matagal sa labas, nang walang tamang pag-iimbak, maaari rin talagang masira o maging hindi ligtas kainin. Kaya mahalaga pa rin ang tamang pag-iingat at pagpreserba para manatiling ligtas at masarap ang adobo. Ilang araw bang tumatagal ang adobo sa labas? Room temperature. Karaniwan, ang adobo ay maaring tumagal ng mga 2 hanggang 3 araw sa room temperature, lalo na kung may sapat na suka at toyo na nagsisilbing natural na pampreserba. Pero kung mas mainit ang lugar o mas matagal itong nakalabas, mas maganda na iimbak na ito sa ref pagkatapos ng ilang oras para masigurong ligtas para nitong kainin. Ayos. Sige. Oo. Nakakain ba si Jose Rizal niyan, adobo? Mukhang interesting na tanong yan. Hindi talaga tiyak kung kumain si Jose Rizal ng adobo, pero alam natin na isa siyang mahilig sa mga pagkaing Pilipino at may mga tala na nagpapakita ng kanyang pag-appreciate sa mga traditional na putahe. Kaya't posibleng nasubukan niya rin ng adobo sa panahon niya. Si Andres Bonifacio. Ama, si Andres Bonifacio ay kilala rin bilang isang bayani at isa sa mga pangunahing leader ng Katipunan. Bagamat wala masyadong malinaw na tala tungkol sa kanyang mga paboritong pagkain, malamang na nakatikim din siya ng mga tradisyonal na putahe tulad ng adobo, lalo na sa mga pagtitipon at sa pang-araw-araw na buhay noong panahon niya. Kailan ba unang naimbento ang adobo? Walang eksaktong petsa kung kailan eksaktong naimbento ang adobo dahil ito ay isang putahe na unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. May mga tala na ang mga katutubong Pilipino ay gumagamit na ng suka at iba pang pampalasa bago pa dumating ang mga Kastila, kaya maituturing na isang lumang tradisyon ng adobo. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng iba't ibang bersyon kaya mahirap talagang tukuyin ang eksaktong panahon ng pag-imbento. Okay, yun lang.